Hi, kumusta? Ako nga pala si Chad, isang APS worker dito sa South Korea. Isang taon na nagtatrabaho at patuloy na lumalaban. Grabe no? Sobrang bilis lang ng panahon. Akalain mo yun, naka-isang taon na ako dito. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, ay samahan niyo muna akong balikan ng aking journey. Samahan niyo akong balikan ng isang taon na pakikibakan dito sa South Korea. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Grabe no? Hanggang ngayon hindi pa na mapaniwala na wala talaga yung posible kung susubukan. Matagal-tagal din bago ako nakarating dito pero sobrang sulit. Dahil nangyari na. At ngayon nga ay isang taon na ako dito. Ang dami kong kwento na alam kong sobrang worth it. Dahil para sa akin yung experience na makapunta dito ay sobrang panalo na. November 14, 2023 nang makarating ako ng South Korea. Hindi pa ako ganun katiyak kung makapasok ba ako bilang isang APS worker dahil meron pang 3 araw na training at kasama doon ang medical. So once na nakitaan ka ng hindi maganda sa result ng medical mo, ay pwede kang mapauwi on the spot. Kaya isa yon sa akin na babahala ko. Pero lahat naman ay pinagkatiwala ko kay God kung ano yung plano niya for me. Maintindihan ko. At di sinubukan ko. And thankfully lahat kami ay wala naman nakita sa mga medical namin. Kaya yon sobrang thankful ako that time. Kasi ito na yung pinaghirapan ko. Sa pag-aaral, sa pag-review para lang makapasa. Yung pagod sa pag-ayos ng mga requirements, yung gastos, at madami pang iba. After 3 days nga na training ay sinundo na kami ng mga boss namin. Kabado syempre dahil hindi naman ako ganun kabihasa sa pagsasalita ng Korean. May mga times na pinangunahan ako ng kaba pero nilalakasan ko ang loob ko. Nung dumating ako sa company, sobrang nanibago talaga ako. Unang-una dahil napunta ako sa metal industry. Kaya medyo nangangapa ako. Idagdag pa na yung partner ko is Korean, talagang mahirapan ako. Natatandaan ko pa nga na kumuta din ako ng shibalsikya sa kanya dahil sa culture nga nila. Masyado silang mainipin, saka madaling mainis. Pero sa ngayon ayos naman, hindi na katulad ng dati. Isa din sa pinakamahirap talaga dito sa South Korea ay yung language barrier. Dahil nga hindi naman sila nagsasalita o nakakaintindi ng English, talagang pahirapan. Pag inutusan nga ako dati talagang hindi ko alam kung anong sinasabi. Gamit na gamit yung sa conversation namin. Natatawa na lang ako pag naalala ko. Sobrang thankful pa din naman ako dahil kahit paano hindi ganun kahirap. Hindi ganun kadali kundi sakto lang ang napuntahan kong company. Kahit walang overtime pero ayos lang. Ang importante hindi tayo stress saka dapat balance lang. Isa lang ang buhay natin. Baka mamaya hataw tayo sa OT bigla tayong tumago sa pader, diba? Biro lang. Yung work nga pala dito sa South Korea hindi lahat madali. Sabi nga nila 3D daw. Dangerous, dirty at difficult. Which is true naman. Kaya sa mga aspirants na gusto makapunta dito, dapat handa kayo lalo na sa trabaho mapupuntahan ninyo. Isa din talaga sa hindi ko pinalampas sa pagiging isang OFW ay ang makapunta sa mga tourist destination. Sa isang taon ko dito ay madami na akong napuntahan, which is good dahil isa talaga ito sa mga goals ko once na makapunta dito sa South Korea. Sabi ko nga lagi kapag weekdays ay isa akong OFW, nagbabanat ng buto para kumita ng pera. Tapos kapag weekends naman ay isang turista. Lahat ng napuntahan ko dito ay talagang sobrang sulit. Nakapunta ako ng Seoul Grand Park kung saan dinala ko yung mga kamag-anak natin. Sobrang lawak ng zoo, talagang ang daming pwedeng gawin. Nakapag-Seouland na din ako kung saan bumalik ulit ako sa pagkabata dahil sa mga nakakalulang mga rides. Sobrang extreme in adventure dahil first time ko na mag-rides dito sa South Korea. Nakapunta din ako sa one of the famous architectural design, ang Dongdaemun Design Plaza. Sobrang ganda at ang lawak ng Design Plaza. Nakapanood din ako ng mga iba't ibang mga exhibit dito sa South Korea. At sobrang nakakamangha yung mga art na pinapakita sa mga exhibit na napuntahan ko. Aside from that, nakapanood din ako ng light show dito sa Dongdaemun Design Plaza at drone show naman sa Hangang Park. Hindi rin nagpahuli yung experience ko sa Starfield Library kung saan isa ito sa bucket list ko na gustong-gustong puntahan dahil gusto kong makita ng personal kung gaano kadaming mga libro ang nandito. Nakakamangha nga at nakakalula dahil sa sobrang dami. Nag-ikot din ako sa Chinatown na matatagpuan naman sa Incheon kung saan isa din ito sa shooting location ng mga Korean dramas. Madami mga variety of foods na matitikman dito. Napuntahan ko din ang isa sa mataas na K-Water dito sa Ansan kung saan talagang nakaka-enjoy lalo na yung part na nasa taas ka ng K-Water. Sobrang sulit sa experience. Hindi ko rin pinahuli ang Korean Memorial Park kung saan makikita yung mga ginamit noong panahon ng Korean War. Sobrang remarkable dahil nga sobrang educational once na makapunta ka ng Korean Memorial Park. Hindi ko rin pinalampas ang makaligo sa dagat dito sa South Korea.
Isa na siguro to sa pinaka-best experience ko sa pagiging turista at OFW. Nakapunta ako ng Gangwon-do para sa summer expedition ko during summer vacation at kasama ko ang mga kaibigan ko na nakilala ko lang din dito sa South Korea. Aside from Gangwon-do ay nakapasyal din ako sa isa sa mga beach dito sa Ansan, ang Daebo-do Beach, kung saan madayong mga lokal na naliligo dito. And lastly, ang hindi ko talaga pinalampas ay ang Nami Island, kung saan inabangan talaga to ng karamihan, lalo na ngayong autumn season. Sobrang ganda ng experience ko dito dahil syempre, isa din to sa mga bucket list ko. And napuntahan ko ngayong taon. Sa isang taon ko dito sa South Korea ay nasaksihan ko kung paano magpalit ang panahon mula sa 4 na season. Ang winter, na maganda lang pag unang beses pero kung tumagal na, halos hindi makayanan ang lamig. Pero sobrang memorable naman dahil nga first time ko. Kaya talagang tuwang-tuwa ako na makakita ko ng snow. Ang spring kung saan agaw atensyon ang mga cherry blossom. Kaya saan ka nga lumingon talaga makakita ka ng mga cherry blossom. Ang summer naman na sobrang init. Mas malala pa to sa atin dahil ultimo hangin ay talagang mainit ang buga. Sobrang alinsangan pa. At ang autumn naman kung saan nagpapalit ng kulay ang mga dahon. Sa isang taon ko dito sa South Korea ay talagang sobrang remarkable. Maraming experience, maraming adventure, maraming lesson na natutunan. May mga bagong kaibigan na nakilala at naging kasama sa mga gala. Kahit pa iba-iba kami ng layunin kung bakit kami nandito. In my next 2 years in South Korea, naway maging maganda at makabuluhan ang mga susunod na taon. More adventure, more blessing, at syempre good health. Dahil yun lang naman ang puhunan ng isang OFW sa ibang bansa. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod na taon. Annyeong!